Hey guys, nito tayo ngayon sa bagong episode ng vlog natin. So, ito dumating kanina galing Lalamove, si Kuya dumating. So, ito na. Meron tayong bagong cranks from Scrap Bikes, no? Kay Boss Arman to. So, ayan. Naka-Halotech ang kanyang naka-Halotech ang kanyang spindle na 19mm 48 spline na to, no? So, pag 48 spline talaga, ganito na ang nut na gagamitin nyo. Ayan. Tapos, meron din siyang spacer. Kasama din siyang mga spacer pa. Washer kasi niya, lang siya lang yung washer niya eh. Nahihirapan tayo na ito. Pero, siguro yung mga dito, yung mga spacer dito sa cranks natin, kakabit pa rin natin dito. So, may iwan lang siguro dito yung itong cranks na to. Pero, yung problema dito, yung pedal natin, kailangan matanggal yan. Kaso, di pa natin napapatanggal. Yun nga mahirap pag hindi natanggal. Pero, ikakabit naman natin itong cranks na to sa DJ dun sa taas. So, pag nabuo yung DJ dun sa taas, saka natin papabaklas yung papabaklas yung pedal dun sa DJ na yun. Ayan, so, pero tatry natin gumamit ng alin. Iaalin natin mamaya kung baka baka kumagat, kung kakayanin. Pag kinaya, mas maganda para di na tayo magpaano. So, kapag 48 spline na yung inyong cranks sa BMX is, ganito na yung ganito na yung bolt na gagamitin nyo. Based on my experience, hindi ko pa alam kung anong pinagkaiba ng cranks na ng 48 spline sa hindi 48 spline tsaka sa 8 spline. Kasi pag 8 spline kasi is yan, yung spindle nya mamaya papakita ko sa inyo yung spindle tsaka yung spindle nito kung anong pinagkaiba. So may kasama na rin siyang spacer, no? Pero may spacer pa tayo dun sa tsaka may spacer din dun sa bottom bracket dun sa sa DJ. So baka ito na lang muna gamitin kong spacer. Ito na lang muna itago natin. Pero susukatin pa rin natin yung spacer na ito doon sa spacer doon. Kasi yung spacer pa na nandun sa spindle, may spacer pa, may washer pa na kaduktong. So pag pinagpantay natin yung dalawa, hindi na yan. Pag mas mahaba to, pag mas mahaba to doon sa nakabit, okay na yun, mas okay to. Kasi yun, hindi na natin kailangan yung spacer na yun. Tago na lang natin. So, ang haba ng ating cranks na to is 160 daw. Ayan, 160, no? So, ang gumagamit nito, mga Flatlander talaga ang gumagamit nito. Ayan. So, kung may gusto may pag-swap sa akin na ito, pwede rin. Swap nyo sa, swap nyo yung, mga bicep nyo. Yung Scrap Bikes, bicep. Kasi yun yung parang chrome tsaka black. Yan, may kalawang siya yun. Kalawang yung natin. Tsaka yung kanyang bottom bracket pala is ito yung code ng bottom bracket niya, no? Yan, so R112RS. Yan, R12RS. Yan yung niya. Code nung niya. So, smooth pa yung bearing, no? So, pwede pa rin natin, pwede natin i-consider na ikabit yan para dun sa bottom bracket natin. Kasi medyo luma bottom bracket yan. So, 2RS, R12RS ang kanyang code, no? So, mid-BB to. Mid yung ating bottom bracket. So, sa mga hindi nakakalam, no, ang bearing pala ng American BB, yung mga pinipress fit dun sa mga frame na malalaking butas talaga. Mid-BB pa rin ang bearing nun. May adapter lang. So, ang pinakamaliit na bearing sa lahat, yung nandun sa DJ ko, Euro BB. Yung Euro BB is ginagamit lang yung mga Euro BB kapag yung frame nyo, whether bakal o alloy, naka-threaded or carbon, basta naka-threaded yung bottom bracket, tapos gusto pa rin yung gumamit ng BMX cranks na 19mm. Ano ba yung 19mm? Ito yun. Yung spindle nya is 19mm lang. So, consideration na pwede nyo gamitin yung Euro BB. So, may mga kasi may mga ka-DJ dyan ito sa Marikina. Ang frame nila is threaded
whether alloy or chromoly, pag gusto pa rin nilang gusto nilang kung ayaw nilang mag bottom bracket ng pa MTB, Euro BB pa rin ang gagamitin nila para pwede pa rin gumamit ng BMX cranks. So guys, ito na yung ating cranks. Nakabit ko na yung pedal. Yan, yung bottom bracket niya natanggalan natin. So, ano ba? So, ang bottom bracket pala nitong mid BB na 19mm spindle is R2 to RS. So NSK din yung ano niya. ISK yata to, NSK. Basta yun ang ano niya, yun yung bottom bracket niya, no. So, okay pa to. Hindi pa naman to masyadong gaspag. Kung magaspang lang to, linisin niyo lang to ng gas. Make sure na bago nyo tanggalin yung sealant nyan, dapat bago nyo tanggalin yan or bago nyo pala ibalik, dapat malinis na yung bottom bracket nyo. So ito na yung bottom bracket ng BMX natin. Ayan. So mid BB. Ayan. So guys, ito sabi ko sa inyo ayan. Yung dalawang spacer na yan, hindi sila pantay. Ayan, hindi sila pantay. So, ito kasi 19mm lang ito. So, ito yung kanyang spacer dyan. Kaya may spacer pa yan kasi, or may washer pa, para hindi umano yung cranks hindi sumikip talaga. Kasi once na nakatodo yung cranks sa higpit sa inyo, cranks nyo, sobrang higpit, at walang sumasandal doon sa may pinaka washer doon sa, or yung spacer sa gitna ng spindle, walang binabanggaan, pwedeng may tendency na humigpit talaga yung cranks nyo, humigpit yung ikot. So kapag ganun, tatantyayin nyo yun, lalagyan nyo ng washer yung spacer para kahit anong higpit ng cranks nyo, o kumbaga yung cranks kasi nyo pag umano na yung higpit nya, todo na yung sa alin, kumbaga huminto na, okay na yun. At hindi rin hindi rin masyadong maigpit yung ikot kasi may nagsasalo doon sa loob. So, importante talaga yung mga ganito. Kasi dati daw naglagay ng ganito, nagigpit lang ako. Ganun yung nangyari. Umano talaga sumikip.